Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Department of Justice na ang tatayong abogado ng gobyerno laban sa habeas corpus sa inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos makakuha ng permiso mula sa Office of the Executive Secretary. Matatandaang tumanggi ang Office of the Solicitor General na maging kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno dahil wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice na tapos na o done deal na ang usapin kung kakayanin pang maibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo dahil nasa kustudiya na siya ng International Criminal Court. Ipinauubaya na ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council kung sakaling hilingin ng ICC na i-freeze ang mga assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, may inihain na silang inihahain ng plunder case laban kay Duterte at Senador Bongo, kaya dapat noon pa lang ay napag-aralan na ng AMLAC ang posibilidad ng pag-freeze sa kanilang assets. Dagdag pa ng Malacanang, mas mahalaga ang pagbibigay ng hustisya. If there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po para po mabigyan ng reparation damages kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, paspas nga girespondihan sa mga sakop sa kabumbiruhan ng sunog sa Barangay Central, Mati City sa Davao Oriental niatong Marso 13 ning tuiga. Nasayrang nanukad ang kalayo sa gipang tapok ng mga karaang ligid sa vulcanizing shop nga gipanag-iyahan ni Felix Baga. Sumala niya nagpasiga siya og gamayng kalayo aron nga adunay aso sa tingwa nga mapahawa ang mga lamok. Apan wala niya damha nga aksidente kining mikaylap duol sa gipang tapok ng mga ligid. Hinuon na walay naangol sa mga insidente. Sa investigasyon sa Mati City Fire Station, anasa kapin 150 ka mga karaang ligid ang nasunog. Nagpahimangno sa bakam ang mga kabumbiruhan nga kung mamahimo, mugamit na lang og alternatibong pampatay sa mga insekto sama sa mosquito coils o uban pang repellents aron nga malikayan ang insidente sa sunog. Gisuportahan sa Barangay Katanunan Grande sa Davao City ang paglusad sa purok kalusugan nga programa sa Department of Health. Una kining gilusad sa Cluster 12 nga dunay unom ka mga purok nga sakop sa Barangay Katanunan Grande. Ngatong Marso 14 ning tuiga, lakip sa mga serbisyo nga gihanyag sa programa ang immunization, prenatal care, eye check-up, dental check-up, medical check-up, family planning, clinical breast exam, nutritional assessment, Philippine package for essential non-communicable diseases interventions, libreng tambal ug uban pa. Tumong sa kalihukan nga mapaduol sa katawhan ang mga serbisyo sa gobyerno, partikular na sa serbisyong panlawas. Giawag sab sa DOH ang katawhan nga moduol sa ilang mga barangay health office aron nga matutukan ang ilang panglawas ug may makahibalo sa schedule sa Purok Kalusugan program sa ilang mga dapit. So this Purok Kalusugan aims to provide services sa ating mga underserved and unserved. So this is also in line with the 8-point action agenda of our Secretary of Health, and that is na bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. So ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.